Hello mga bossing! Welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay minsan ay napapaisip kung anong problema po sa inyo? Parang sa mga panahon ngayon ay paborito kayo ng kamalasan. Na lagi na lamang po kayo na pagchichismisan kasi minsan may mga nakikita sa inyo mga negatibo. Kaya parang nagiging apple of the eye ka ng mga taong chismosa. Or kaya po kayo po ay madalas nakakainggitan. Pero syempre, ano't anuman, pasalamat pa po kayo mga bossing ko kung kayo ay napagchichismisan or kaya po ay nakakainggitan. Ibig sabihin, artista ka sa kanilang paningin kaya kayo ay nachichismis or kaya po ay mas higit ka kaysa kanila kaya ikaw ay nakakainggitan. Mas mainam na ikaw ang nakakainggitan kaysa kayo po naiinggit. Ibig sabihin, higit sila sa inyo kaya ikaw ay naiinggit. Ayan. Ngayon pa mga bossing, ano't anuman, kailangan pa rin natin ng proteksyon or malaman natin ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay minamalas mga bossing kung kayo po ay minamalas. Or kaya kung lagi na lang may pag-aaway sa loob ng inyong tahanan, lagi na lang po parang napakailap ng swerte lalo na tungkol sa usapin ng pera. May tuturo po kasi inyo po mga bossing upang sa ganon magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Subukan nyo po itong gawin mga bossing. May tanong po ako sa inyo po, kayo po ba mga bossing ko ay gumawa ng ritual na may usaping tubig or kaya ay asin? Napakaswerte po niyan mga bossing ko, lalo-lalo na kung nami-maintain nyo ang kalinisan ng tubig. Pero napakamalas naman po niyan kung ang tubig po ay magdudumi mga bossing or kaya po ang asin mga bossing ko ay nagtubig at ito po ay kumbaga natuyo. Ayan. Sabi ko sana naiga. Kaya lang po mga salitang Batangas po at ay iba hindi po alam po ano yung naiga. Yung pong natuyo na. Halimbawa, may asin kayo. Nagtutubig yan, di ba mga bossing? Nagtubig, pagtapos natuyo. Ayan, malas po yan mga bossing. Kaya tignan nyo po yung pong kapaligiran. Lalo-lalo na kung maalala mo na ikaw po ay nakagawa ng ganyan. Dati natin mga bossing, gumawa ako ng ganyan. Ay di ganito po, ay di inaalat. Ngayon, gumawa ako ng ganyan. Aba, ang daming swerteng dumating mga bossing. Nataranta naman ako. Nakalimutan ko na mga bossing ko ang ginawa kong ito. Alam nyo po ba? Nung marami na mga pagsubok na pinagdaanan at ako hindi naabala kasi hindi ka naabala, wala ka ng negosyo. Ayan, kumbaga, nagkanda ano na, ganda lugi-lugi na, ang dami mga pagsubok na pinagdadaanan. Ngayon pa mga bossing, doon ko na-discover na naglagay pala ako ng tubig sa ilalim ng aming higaan mga bossing. At yun po ay natuyo na mga bossing. Ako'y malas po yun mga bossing, kaya kailangan ma-maintain po natin ang kalinisan ng tubig. Malinis na tubig at syempre hindi dapat na ito ay natutuyo kasi once na ito ay natuyo mga bossing, instead na swerte ay puro malas naman ang darating. Kaya kailangan kung gagawa ka ng tubig at asin, i-maintain nyo po mga bossing ko ang kalinisan at ganoon din po na nami-maintain ang inyo pong tubig na puno pa at ang asin naman ay hindi natutunaw. Once na natunaw ito, huwag kang mag-alala. Ibig sabihin marami mga kamalasan dyan na higop ng ating pong asin. Ang gawin nyo lamang po mga bossing ko ay hugasan nyo po ito sa may lababo. Tapos patuyuin nyo po yung pinakabaso po ng asin. Tapos lagyan nyo muli ng panibagong asin na bagot napakalinis mga bossing. Kapag yung nami-maintain nyo, nami-maintain din po ang kaswertihan mga bossing. Kaya kapag ikaw po'y gumawa ng ganyan at parang ikay inaalat, abay tignan-tignan ng paligid mga bossing. Ganun din po mga bossing ko, kung kayo po ay nagsabit ng bawang, baka yung bawang na yung mga ritual ninyo ay nung isang taon pa, hindi nyo malang itinapon nung sumalubong tayo ng 2023. Nako, malas po yan mga bossing. Kumbaga sinasabi nga po nila na kung ano po yung nakalagay sa inyong ganyan, yung mga pampaswerte nyo, hindi nyo malang pinaliguan, hindi malang nilinisan, hindi binilad sa sinag ng araw. Kung ano yung mga kamalasan na pinagdaanan ng mga nakalipas na taon, ay yun din ang pagdadaanan mo ng bagong taon. Kaya kailangan mga bossing, ipagtatapon nyo yung mga lumang yan mga bossing. Pero syempre yung mga ritual lamang ang itatapon. Yung mga pampaswerte natin, huwag natin itatapon. Lalo-lalo na wala naman itong sira kasi sayang naman po yan, hindi po yan pinapaltan taon-taon mga bossing. Basta tulang sira, okay po yan. Linisan nyo lang, hugasan lang inyong buo ito tapos ibilad sa sinag ng araw. Dati mga bossing ko, nung hinuswerte po ako mga bossing ko, nakalimutan ko na po mga yan. Tapos parang naano nga po ako na ang daming mga kalat, pinagtatago ko pa mga bossing. Pero noong nakaramdam na ng mga pagsubok, ayan na, wala mga humaharang ng mga kamalasan mga bossing. Pinaglalabas ko po muli ito, pinaliguan ko po yan. Kukunti lang yan dati mga bossing. Mga tira-tira ko lang yan dati na ako po yung sinuswerte. Kasi ang masaklap, pag sinuswerte na napapasegway na sa iba, nakakalimutan ng mga bossing ko yung pampaswerte nagsimula kung bakit sinuwerte. Kaya na nangyayari, nakakaramdam
nakaramdam ng mga pagsubok po muli. Ang ginawa ko, pinaglalabas ko po muli, pinaliguan ko po ito at ibinalad sila sinag ng araw. At nagtuloy-tuloy naman po muli ang swerte hanggang sa dumami po sila ng dumami mga bossing. Kumbaga naging lesson sa akin, huwag ko sila itatago at saka kailangan taon-taon bago sa pagsalubong or kahit ngayon napanood nyo po ito, hindi pa po huli ang lahat mga bossing ko, paliguan nyo po yan, brasin, tapos ibilad sa sinag ng araw sa umaga. Pagtapos ng alas 8 ng umaga or kahit hanggang alas 10 kasi para matuyo po kaagad, ipasok nyo na po yan, i-display sa tamang posisyon mga bossing. Ngayon po mga bossing, yan po yung mga ilan sa mga kailangan na mi-maintain po natin ang kalinisan. At yun din po mga bossing, bago ko makalimutan, yung ating pong bawang mga bossing. Yung bawang mga bossing, kailangan na mi-maintain na sariwa. Matigas po yung bawang. Baka po kasi ang bawang po ninyo ay tuyo na mga bossing. Itapon nyo na po yan, paltan muli natin ng panibago at mag-wish po muli kayo ng bagong mga wishes po ninyo mga bossing. At i-mindset nyo na simula na ito ng tagumpay sa buhay. Mapapasin nyo po mga bossing ko na mas magiging magaan yung daloy ng swerte once na laging malinis, laging napapasinagan sinang ng araw at ganoon din ang lahat ng taong miyembro ng pamilya ay nagiging positibo sa loob po ng inyong puntahanan. Kailangan sabihin nyo, ako po mga bossing ko, ang isa sa mga pinaka ko'y anak kong buso para mainitin ang ulo. Lagi ko po sinasabihan, masama yan, malas yan. Huwag mo i-maintain yan sa sarili mo, kalalakihan mo yan, ikaw ay magiging mainitin ang ulo, masama yan ganyan. Lalo't wala naman dahilan para ikaw ay magiging mainitin ang ulo. Kaya kung meron kayong miyembro ng pamilya na ganyan ang attitude, lalo't maliit pa, mahuhubog pa po natin yan. Kumbaga, yan po hindi pa matitigas ang mukha, yan, hindi pa matitigas ang buto. Bata pa po yan, mahuhubog pa po natin yan mga bossing. Kaya kung may mga anak kayo na mga ganyan, sabihan kaagad po natin na wag siyang ganun, masama po yun, malas po yun, mababago po yan mga bossing. At pag naman po may mga matitigas ng mukha na mga kasama po natin sa ating tahanan, ipagdasal na lang po natin yan mga bossing. Tapos pagdating po sa mga ritual, isama natin siya sa mga wishes na magbago po siya ng kanyang pananaw sa buhay at wag siyang magiging maintin ng ulo. Yan po ilan sa mga sikreto upang sa ganun magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte mga bossing. Kaya kung kayo po naniniwala at nais po yung gawin mga bossing, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo po yan, proven po yan na napakaswerte. Basta kayo po mga bossing ko, i-mindset nyo na kayo po yung magiging matagumpay. Kasi mga bossing ko, kahit gaano kadaming mga pampaswerte ang inyo pong ilagay sa loob ng inyo pong tahanan at kahit anong dami ng ritual ng inyo pong gawin at kayo po mga bossing ko ay may negatibong pananaw sa buhay na ang daming haka-haka sa ating pong isipan na baka ganito, baka ganyan, ayokong gawin to, baka ganyan, baka ganon. Nako mga bossing, lalo pong hindi po magayang matutupad yung mga wishes po ninyo at nakukontra po ninyo ang sarili po ninyo mga pangarap. Meron akong kakilalang ganyan, una galit pa po sa akin, sabi paano gagawin ko, totoo naman talaga marami mga pagsubok. Yun nga po, nandun na po tayo, marami tayong mga pagsubok. Lalo po tayong, kumbaga, dadami yung pagsubok kung nasa isipan natin. Itong pagsubok na ito ay ganito tayo, malas, marami mga pagsubok, walang ganito, walang ganyan, habang buhay ay ganito. Nako, mga bossing, lalong ganyan nga po mga magaganap. Yan po ipagdasal po natin sa mahal na Panginoon. Marami na po mga sumubok po nito. Na instead po sila po ay puro malas ang dumating, nagsunod-sunod naman ang mga swerteng dumating. At kapag may mga pagsubok, kinukontra nito kaagad at pinagdadasal at iminamindset nila na kaya ko to, malalampasan ko to, magiging okay ang lahat mga bossing. Marami akong mga bossing nung una na mimiloso po, tapos ang ending, naniwala po sila dahil sila po ay pinatikim ng swerte. Kaya yun po, kapag may bigla silang naisip na pangit, kinukontra po kaagad mga bossing. Marami na nagpatotoo po dyan. Subukan nyo rin pong gawin yung mga shinare ko po sa inyo. At yan po mga bossing, kayo mararamdaman nyo na malaking magandang pagbabago at lagi kang i-aadya ko sa lagi kayo suswertihin. Kaya kung kayo pinaniwala at tayo siya po ito gawin mga bossing, ay siya mga bossing, good luck po, sige po lahat.